Etong magpinsan na si BBM tsaka si Romualdez, no, kulang na kulang pa sa acting. Ano sabi ni BBM kanina dun sa Sona? Kahapon pala. Madaling araw na 3:30 na. At yan, napaka-safe pa rin dito sa parke, dito sa Korea. Hindi katulad dyan sa Manila, dyan sa Luneta. Talaga may snatch yan ng mga tatambay ng gantong oras. Ayan, no, kulang sa acting itong magpinsan na to, no? Dahil nga yan, anong sinabi ni BBM? Ipapakulong, kakasuhan ang may mga sala kahit pa kamag-anak. Tapos biglang nagminor siya. Akala nyo MMK, akala nyo drama no? Biglang naging malumana yung tono, no? Akala na mga ito mapapaniwala naman ng sambayan ng Pilipino, mga nakikinig na parang talagang totoo ang nangyayari. Kulang pa ang aktingan, yan ang opinion ko, BBM ha. Kumuha kayo ng magaling na direktor nyo, yan. Para mas okay ang acting mo, no? Lalo na pagka sa stage na ganyan, siyempre. Parang kinakabahan ka pa hindi mo na i-deliver ng maayos yung acting, BBM. Ito nga no, mga kanoypi, no? Kung talagang seryoso itong si BBM, no? Dapat mas magiging matigas siya sa kanyang pananalita, no? Kaya lang hindi natin yung nakita kanina dun sa kanyang talumpati nung sa part nga na yan, yung tungkol sa kakasuhan nga daw niya yung mga sangkot din sa flood control, no? At yan nga, kahit kamag-anak pa daw. Kung talagang totoo yan, ang masasabi ko lang, no, opinion ko, sana man lang sinabi niya na sa loob ng panunungkulan ko, ganun, no? Sa loob ng panunungkulan ko bilang presidente, hindi ako papayag na hindi mapanagot kahit sa kamag-anak ko pa, di ba? Pagka ganyang kabigat ang mga salita, ibig sabihin may pinanggagalingan, may hugot kumbaga, di ba mga kanoypi? Pero kapag light lang ang pagkaka-deliver ng mensahe, parang napilitan lang o parang ayokong isiping scripted Alam niyo yung Battle of YouTubers, mga kanoypi? Dati kasi makwento ko sa inyo, diyan ako nagsimula mag-vlog, no, yung mga boxing, no. Nasimulan dyan yung labanan ng mga Bisaya at saka mga Tagalog. Dahil nga hinahamak na mga Team Luzon noon yung mga Bisaya. Ako, nag-side ako sa mga Bisaya. Kahit na taga Manila ako, no? Yan, napatunayan ko na parang scripted ang Battle of YouTubers, no? Kaya, yan, nagsasagutan yung dalawang sikat na influencer. Mga vlogger din yun, mga kanoypi, no? At yan nga, kahit hinamon ko nun, sila Kiko Matos, yan sila Billy Jack. Yan, yung mga sikat noon, yung kahit sila Rendon Labador noon no? Pero itong parang si BBM tsaka yung pinsan niya, no? Parang nagiging battle of YouTubers, no? Dahil nga, ayan, pagkatapos na Sona, ang bilis. Meron na agad statement itong pinsan niyang si Romualdez. Sabi ni Romualdez, no? Paraphrase ko lang mga kanoypi. Wala daw siyang sala, ganun. Tapos handa daw siyang humarap sa investigasyon, ganun. Aba, ang bilis Parang ano to, 'di ba? Oras lang ang hinintay, meron na agad siyang sagot, 'di ba? Para mas dramatic siguro, mas maganda kung gawin niyo sagutan niyo sa social media, no? Magburaan muna kayo ng My Day, ganon. Yung mga family pictures niyo, alisin niyo muna, 'di ba? Tapos ang gawin niyo, ganyan, yung batuhan muna kayo sa social media, yan, pasaringan kayo. Bawat isa. 'Di ba? Ang sambayan ng Pilipino ngayon, hindi na kasi kami magpapauto basta-basta. BBM, ha? Kaya hindi pwedeng sasabihin mo lang na ganyan, walang kamag-anak, pero the way you pronounce it, the way you deliver your message, no? Talagang hindi tumagos sa amin. Parang hindi pure ang intention mo na talagang panagutin, no? Kung meron mang pagkakasala ang isa sa mga kamag-anak mo, 'di ba? Hindi ganyan ang pananalita, ang tono. Kapag talagang ikaw ay seryoso na talagang panagutin ang mga dapat managot, no? Ako kahit na sino pa, no? Kahit kamag-anak ko pa, kahit nga anak ko lagi ko sinasabi kapag kaya nanira na ng buhay ng iba, no? Kahit tapusin ko 'yan, 'di ba? Pagka warningan ko talaga at winawarningan ko na. Kahit ang nanay niya, 'di ba? Ang siyempre, hindi tayo tulad ni Haring Becky na yan, iniwan ng asawa dahil nga ganun na.
hindi nagro-robust, di ba? Yung girlfriend ko, yan, hindi naman kami, teka, copyright tayo. Yung girlfriend ko, hindi pa naman kami kasal niyan, pero hinahayaan niya ako, siya mismo nagsasabi sa akin, mga kanoypi na, kung may mahanap ka dyan, mahanap ka, ganun kabait. Bisaya kasi yun, mga kanoypi, taga Southern Leyte, no? Kaya yung anak ko nga, nagbibisaya talaga ngayon, hindi na marunong magtagalog halos, no? Ayan, no? Kaya hindi tulad ni itong si Haring Becky, kaya iniwan dahil nga ganun. Diba? Kasi gurang na eh, diba? Pagbigyan nyo na, ganyan talaga. Oh, eto, mabalik kay BBM, tsaka dun sa magpinsan na yan, no? Galingan nyo pa yung susunod na kabanata ng inyong sagutan. Tapos ito, naalala ko bigla, mga kanoypi, no? Isa to sa dahilan ba't hindi pa ako nakakatulog na yun. Yun ngang rocket daw, yung binabalak nila, no? Yung magpapagawa ba ng spaceport ba yun sa may Cagayan, no? Wow, atas ng pangarap, rocket. Ang tunay na rocket, BBM, ha? Ito, makinig kayo, mga kanoypi. Ang tunay na rocket ngayon, yung rocket spaceship, yung pagtaas ng inflation rate, yung mabilis na pagtaas ng mga pangunahing bilihin. Bigas, fuel, no? Crudo, grocery, kuryente, lahat na sabihin nyo na nagtataasan. Yan ang rocket talaga. Hindi yung, Elon Musk, babalakin itong si BBM na magkaroon ng space venture ngayon. Ano yun? Hindi pa nga tayo tapos sa basics, BBM. Ha? Basics muna tayo, law of supply and demand, balik-balikan mo, basa-basahin mo muna. 'Di ba? Nag-economics ka daw eh, 'di ba? Basa-basa muna, aral-aral muna ng economics, yung supply and demand, basic 'yan, tsaka tutukan mo muna ng pansin, BBM, yung pangunahing mga suliranin ng bansa natin bago tayo mag-explore dyan sa space. Yan lang, mga kanoypi, no? Hanggang dito muna tayo. Basta lagi ko lang kayong papaalalahanan na kahit anong mangyari, sana'y maging makabayan kayo ng one day maging Singapore din ng Pilipinas. At hanggang sa muli, ang inyong pinakasiga sa mga siga, Tigasing Noypi.